Ayan, di bali i-withdraw ko na ngayon yung huling sweldo ko doon sa huling factory na pinagtrabahuan ko. Ayan, bilangin natin ha. 1, 2, 3, 4. Ngayon, natuto na ako sa mga na-experience ko. Hindi na ako masyado nagpapapekto sa mga bossy-bossy. Ayan, magandang araw po. Kamusta po kayong lahat dyan? So, di bali Friday po ngayon. Ayan, time check 8:57. Ayan. So, yun. Kagigising ko lang. At, ayan, labas ko muna itong mga sinampay natin. Si Mama Aya nga pala ay nasa trabaho na. Si Yuna Chang, saka si Kuya AG po ay nasa school na po. So, yun. Friday po ngayon. Last day of work. Sampay ko muna ito. Ayun. So, di bali Friday po ngayon, last day of work. At mamaya pa po yung aking pasok sa trabaho. Di bali ngayong week po kasi ano po ko, usuban po ako sa trabaho. Ibig sabihin po, pang tanghali po yung oras ng pasok ko. 12:50 ng hapon hanggang 9:50 ng gabi. Kaya may oras pa ako mag-aayos dito sa bahay. Yun ang maganda sa schedule ng trabaho ko ngayon. And anyway, bubuksan ko na pala tong aking balikbayan box at tayo maglalagay na ng mga ipapadala sa Pilipinas. Yes. Bali, okay na po. Na-tape ko na yung ilalim ng box. Ngayon po siya kalaki. So, di bali, okay na po yung box natin. Ready na po ito na ipadala sa Pilipinas din anytime. Kinukumpleto ko lang yung mga orders na mga kababayan natin. Yung mga nagpa-reserve na mga orders nila sa J Pinoy Vlogs official store natin. Kung saan makakabili kayo ng mga authentic, legit talaga na Japan products po. Kung gusto nyo rin magpasabay, ayan, ito yung mga available natin. Ayan, meron tayong barley tea. Iniinom ko rin po ito. Ayan, konti na nga lang siya. Barley tea, ayan, available pa rin sa atin to. Pwede kayong magpa-reserve. Tapos, meron din tayo ditong, ito, Skin Aqua Tone Up. Ginagamit ko rin po ito. Di bali, sunscreen po ito. Tapos, ito namang Aposti Cream. Ayan, di bali cream siya. Ginagamit ko naman ito kapag nagkaroon ako o tinutubuan ako ng tigyawat. Nilalagyan ko lang siya ng konti, kinabukasan wala na yung tigyawat ko. Hindi na siya nagtutuloy. Ayan, sobrang effective nitong Aposti. Ayan. Pwede kayong magpa-reserve na nito. Tapos, meron siyang 6 grams, meron siyang 6 grams, meron siyang 12 grams. Ayan, mamili na kayo sa 2 grams na yun. Tapos ito, ginagamit ko naman tong aking parang toner ko naman to. Ayan.
Huwag kayong mag-alala, hindi lang babae mga nagagamit ng mga ganito. Pwede rin sa lalaki. Tapos yung ininom namin ni Aya na food supplement, ayan. Collagen. DHC collagen naman po. For brightening, for anti-aging po ito. Ayan. Tapos syempre hindi kami mawawalan ng vitamin C. Ayan, dapat huwag din kayo mawawalan ng vitamin C. Tapos, ito namang ginkgo biloba, memory enhancer na ginagamit ko rin po ito. Na iniinom ko rin po ito. Ayan. Di bali, ang laman niya ay ganito po itsura. Ayan. Di bali, 3 piraso po sa isang araw ang inom ko nito. Pero hindi ko naman siya inaaraw-araw. Ayan. Paminsan-minsan lang din. Siguro 2 beses, 3 beses sa isang linggo ang inom ko nito. Tapos ito namang hatomugi. Ito. Dito ako sobrang nahiyang talaga sa hatomugi. Hindi ako basta-basta tinitigyawat dahil sa hatomugi. Ang laman po naman nito is ganito naman. Ang alam niyo yung sa Mayrai. Ganon. So, isang beses lang sa isang araw ang inom nito. And araw-araw kung iniinom to. Hindi pwedeng hindi. Ayan. Kasi ito naman, 6 na piraso sa isang araw. Ganito naman po ang laman niya. Ayan. Anti-aging and skin brightening. Tapos sa mga nag-request po pala, ayan, magkakaroon po ulit tayo ng Ichiran Ramen na dalawang klaseng box po yun. Meron tag 2 pieces per box, meron pong tag 5 pieces per box. Ayan, nasama po natin sa box na to. Kaya pwede na kayong magpa-reserve para bago pa man dumating tong ating box, naka-reserve na kayo. Ipapadala na lang sa inyo pagdating nito. Ayun. Pero meron pa tayong mga stock sa Pilipinas nitong mga to. Pwede rin naman kayong umorder na sa J Pinoy Vlogs official store natin. And kapag naubusan kayo doon, aantayin nyo na lang yung ipapadala natin sa box na to. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-a-avail sa atin sa J Pinoy Vlogs official store. Nahabol ko na rin pala, no? Meron din pala tayong binibenta nitong J Pinoy Vlogs crab paste natin. Na-try nyo na ba yan? Sino mga nakatry dito? Ayan, available din ito sa J Pinoy Vlogs official store, ha? Ayan, mag-message lang po kayo dyan. Lagi kasing sold out tayo pero meron po tayong paparating na mga bagong J Pinoy Vlogs crab paste. Kaya, ayan, unahan na lang po. Alam niyo ba na sobrang napakasarap nitong isama sa mainit na kanin. Tapos lalagyan mo siya ng toyo at kalamansi. Grabe, perfect match. Ayan, di bali palabas po pala ako ngayon. At punta ako ng Japan Post Bank. At ngayong araw kasi ay makukuha ko yung last sahod ko dun sa dati kong trabaho. Ayan, di bali i-withdraw ko na ngayon yung huling sweldo ko doon sa huling factory na pinagtrabahuan ko. Ayan guys, meron nga pala akong good news sa inyo. Kasi after 2 days of registration, ayan, finally, dumating na yung aking Western Union remittance card. Mas mapapadali na yung pagpapadala ko ng pera sa Pilipinas. Ayan. And alam nyo ba na for as low as 400 yen ay pwede ka na magpadala sa Pilipinas at kahit sa ibang bansa? At bukod dyan, kung ikaw ay first time user ng Western Union ay magkakaroon ka ng free remittance fee para sa una mong transaction. Ayos yun, di ba? Kung wala pa kayong Western Union remittance card, alam nyo ba na sobrang dali lang at sobrang simple mag-register dito. Gamitin nyo lang yung ating QR code para sa inyong registration. Pwede nyo rin naman puntahan yung link na ilalagay natin sa description box, pati na rin sa comment section. Pwede nyo na rin panoorin yung ating ginawang video kung saan tinuro natin kung paano nga ba mag-register para sa ating Western Union remittance card. Ayan, syempre powered by City Express. After ng registration nyo, ayan, samahan nyo naman ako ngayon. Pupunta tayo ng Japan Post Bank at magpapadala tayo gamit ang Western Union remittance card. Mula sa mga Japan Post Bank dito sa Japan at sa tulong ng Western Union remittance card powered by City Express ay mas mapapadali at makakatipid na tayo sa pagpapadala ng pera para sa mga mahal natin sa buhay. At ito po ang step-by-step procedure kung paano magpadala gamit ang Western Union remittance card. Una, pindutin natin ang English guide. Pagkatapos niyan ay pindutin naman natin yung deposit. Pagkatapos niyan ay pwede na natin i-insert yung ating Western Union remittance card. Pindutin na natin yung card issued in Japan at pindutin natin yung enter.
Ilagay na rin natin yung amount kung magkano ipapadala nating pera. Tapos ay pindutin natin uli yung enter. Antayin lang natin ang proseso. Pagkatapos yan ay pwede mo nang kunin ang iyong card pati na rin ang iyong resibo. So nakapagpadala na nga ako, no? Grabe, sobrang dali lang, 'di ba? Tapos ang maganda diyan, kahit saan dito sa Japan kasi meron Japan Post Bank. Kaya hindi tayo mahihirapan talaga magpadala gamit ang Western Union remittance card. Tapos instantly makukuha na yung perang pinadala natin. Tapos kapag cash pick up naman, ayan, check nyo lang yung email address nyo or i-check nyo yung message nila sa inyo dahil makikita nyo po doon yung MTCN or yung control number. Tapos yung control number naman na po na yun ay gagamitin ng pamilya nyo para ma-pick up naman nila yung perang pinadala nyo sa kahit anong Western Union branch or partnered agency. And kung gusto nyo na rin magkaroon ng Western Union card, ano pang inaantay nyo? Mag-register na kayo gamit ang QR code na to or di kaya puntahan nyo yung link na ilalagay natin sa description box pati na rin sa comment section. Ito ko na rin sa inyo kung magkano yung sinahod ko ngayon. Ito yung last na sweldo ko doon. Ganito yung sinasweldo ko doon sa last factory na pinagtrabahoan ko. Ayan. Na-withdraw ko na nga yung sinweldo ko doon sa huling trabaho ko sa dating factory yung pinapasukan ko. Ayan. Bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayan. 150,000 yen po yung sinweldo ko ngayon. Actually, nabawas na rito yung Shakai-Hoken ko. Baka nasa yung Mango Sengin. Ayan. Para sa income tax, health insurance tax, sa pension, Koyo Hoken. Ayan, nandito na po pala ako sa bahay. And bago ko pumasok at mag-ayos, luto muna ako ng tanghalian ni Mama Aya. Ito ako na lang siya nitong gyoza. Tapos para misa ko, magluto rin ako ng miso soup. Lagyan ko nitong nameko saka tofu. Paggabi kasi wala ako dito, nasa trabaho ako. Si Mama Aya naman, ang niluto niya kagabi, nagluto siya ng sinigang. Eh naubos na. Wala siya tanghalian ngayon. Kaya yun, lutuan ko na lang siya ng gyoza saka miso soup. Ayan. Tapos meron na siyang sauce. Takpan lang yan, tapos mga ilang minutes luto na yan. Tapos ito naman yung miso soup natin. Tapos nilalagyan ko lang nito tofu. Tapos yung nameko. Hugasan ko lang muna ito. Lagay ko na po yung nameko. Tapos yung gyoza, okay na din. Ayun. Okay na yung gyoza natin. Time check po, 11:30. Pasok na po ako sa trabaho. Pansin nyo kanina, no? Yung uniform ko sobrang dumi. Friday na kasi. Sobrang dumi kasi sa factory pinagtatrabahoan ko. I mean yung trabaho, yung gagawin namin, madumi. Pero yung lugar naman, laging malinis. Pero yung hinahawakan ko, yung mga nasasandalan ko, sobrang dumi. Kaya kapit na kapit sa uniform. Eh, isa pa lang po yung pares ng uniform ko. Kaya ang bala ko, next week, bibili ako ng panibagong pares ng uniform para meron pong palitan. Ayan, isang linggo ko na po to.
Nagpapalit naman po ako ng inner wear, kaya okay lang. Ayun. Dito kasi hindi ka pwede maging maselan pag ganito ang trabaho mo. Ayan, biyahin na muna tayo, tapos update ko kayo mamaya. Daan muna rin ako ng convenience store para bumili ng makakain ko sa tanghalian at hapunan. Hindi na kasi ako kumakain ng tanghalian dito sa bahay eh. Di bali, almusal lang yung kinakain ko. Tapos mamayang break time ko ng 2:50, saka na ako nagtatanghalian. Ayun. Tapos ang hapunan ko naman ito 7:40 naman yung hapunan ko. Ayan, nakabili na ako ng pang break time natin. Bumili lang ako nitong Tarako mayonnaise na onigiri. Hindi siya pa-triangle, pabilog yung style naman ito. Ayan, tapos bumili lang ako ng salad para sa dinner ko. Itong chicken, egg, vegetable and soy sauce based grated vegetable dressing. Ayan. May dressing na pala to. Bumili pa ako ng extra dressing. Ito. 32 yen. Ayan, time check 9:53 PM. Kaka-out ko lang sa trabaho. Ayan, madilim na po. Sobrang dilim na. Ayan, naglalakad na ako papunta ng parking. Uwi na tayo. Grabe pagod. Bago nga pala ako pong umuwi, pupunta muna ako ng Don Quijote. Yung Don Quijote po kasi dito sa amin hanggang 3 AM. So may mga bibilin lang ako. Sobrang laki po ng parking nito. Sobrang dami kasi nagtatrabaho po dito. Ayan. Sa umaga punong-puno po yan. Ito na po ako sa Don Quijote. Ayan. Ayan, bago nga pala ako bumaba at pumunta sa Don Quijote, sakto naman galing ako sa trabaho ngayon. Update ko na rin kayo kasi marami nagtatanong about sa update ng bago kong trabaho na daw bang nangyari sa akin. And ayun, na-curious ata sila kung ano yung meron dito sa bago kong trabaho. Ayan, marami ako na-receive ng mga tanong po. Ayan, sagutin natin ha. Kasi last time nakwento ko sa inyo, di ba? 3 trabaho yung pinagpipilian ko po na pinuntahan namin na factory. 2 trabaho naman yung in-applyan ko na caregiver po, no? Ang natuloy po na trabaho na nalipatan ko po is yung isa dun sa mga 3 factory na pinuntahan namin. Yung 3 shifts or sangkotay kung tawagin. Pang umaga, pang tanghali, saka pang gabi ako. So shifting po yun. Sagutin na natin yung mga question nyo po. Ayan, ang tanong ni Rizzy Mats, di natuloy yung sa hospital. Ayan, ito yung tinutukoy niya na Rojin Home or Home for the Agent. And bahay po ng matatanda natin dito sa Japan. Di bali caregiver po yung in-applyan ko dito. Pero yun nga po, yung isa hindi ako tinanggap. Tapos yung isa naman po, tinawagan ako
na late na. Nakapasok na ako dito sa bago kong trabaho. Kaya hindi na ako tumuloy dun. Kasi kahit sabihin ko na gusto ko rin ang trabaho na caregiver po, kung nag-start na ako dito sa bago kong trabaho, hindi naman po pwedeng aalis akong bigla, no? Saka ano naman sabi ko naman, kung sino yung mauna po dun sa mga trabahong inaantay ko, yun yung para sa akin, sa tingin ko, no? Yun na lang yung papasukan ko. Ayun, next question naman, galing kay Pionis M2P. Sir JP, how often is your shift rotation? Is it weekly or monthly? Ayan, good luck on your new job. Ayan, thank you po. Ayan, di bali, ang shifting po ng rotation ng aming sangkotay na tinatawag ay every week po. Halimbawa, ngayong linggo is mid shift. So, next week naman, night shift naman ako. Tapos, susunod na linggo naman, day shift. Pang umaga naman ako. Ayan, sabihin ko na sa inyo yung oras ng pasok ko. Pag day shift, 6:30 to 3:30 p.m. Pag mid shift naman, 12:50 hanggang 9:50 p.m. Tapos, kapag night shift naman, 9:40 p.m. hanggang 6:40 a.m. Ayan. Di bali, 9 hours po sa isang shift. Kasama na po dun yung 1 hour na break time. Ayan. Wala po kaming overtime, di bali 8 hours work lang po yung trabaho ko dito. Kung sakali mang mag-busy, yun, magkakaroon kami ng overtime or magkakaroon kami ng pasok every Saturday or magiging yung ni. Ibig sabihin, 4 days work, 2 days yasumi, walang pasok. Tapos sunod nun, 4 days work uli, tapos 2 days walang pasok. Ayan. Tatamaan yung Saturday and Sunday nun. Di bale. Ayan. Nagigets nyo po ba? Ganun na magiging pasok kapag nag-busy po dito. As of now, wala po kaming overtime. At hindi kami sobrang busy. Sakto lang po. Ayun. Super Raiski 782. Ang tanong naman niya ay anong first impression mo sa mga boss mo? Ayan. Good question to. Yan ang una nating di ba, napapansin yung syempre first nga, di ba? First impression mo sa mga taong makakasalamuha mo. Sabi kong mabait sila. First impression ko, sobrang bait. Hindi mo makita yung mukha nila na parang naghihigpit sila. Parang casual lang na pag-uusap na ayan, ni-explain yan. Basta, ang hirap i-explain naman yung ganito. Ang hirap palang ayun, basta yung unang impression ko sa kanila, mababait sila, no? Hanggang ngayon naman, mababait pa rin sila sa akin. Next question tayo, galing kay MYJ3WD. Ayan, ano po ang work benefits ng isang employee sa Japan? Like OT, PTO, sick or vacation pay, holiday pay, etc. Thanks. OT, overtime. Pag overtime po dito kasi, additional 25% po. Halimbawa na lang po. Halimbawa po, ang 1 hour per hour namin dito is 1,000 pesos. Halimbawa lang po yun hindi po totoo yun. Tapos nag-overtime ka pa na isang oras, additional po yun ng 25%. So yung 1,000 pesos mo per hour, magiging 1,250 pesos. Ayan, ganun po ang mangyayari pag overtime. PTO. Ano po kaya ibig sabihin ng PTO? Teka. Paid time off, personal time off, a block hours that combines all of an employee's paid sick days, personal days, and vacation time. Parang sick leave ba to? Sick leave? Parang ganon. Meron din naman kami mga sick leave dito, pero kapag bago ka pa lang dito sa trabaho, wala ka pang ganon, siguro aabot ka muna ng 6 months, tapos magkakaroon ka na ng 10 days sick leave, no? Na pwede mong magamit kapag may sakit ka o may importante kang gagawin. Ayan, pwede mong magamit yun. Ang equivalent po ng isang sick leave dito is equivalent po ng isang araw na pasok mo. Ayan, ganun po. So, next question naman is si Luzray Doble 847. Ayan, JP, bakit ikaw lang ang taong pumasok at lumabas? Walkman lang nakasabay sa paglabas. Kahit sa locker room wala ring nakasabay. Ayan. Dun sa locker room namin, meron naman din mga pumapasok. Kaya lang nasa bandang dulo kasi ako no?
Kaya walang masyadong dumadaan dun sa pwesto ko. And sa totoo lang, nagustuhan ko yung pwestong binigay sa akin kasi nakakapagpahinga ako dun ng walang dadaan-daan, parang ganon. So meron naman po pumapasok dun, kaya lang nandun sila sa bandang unahan kasi. Kaya hindi na po nakikita rin sa video. Saka wala din po masyadong nag-i-stay dun sa locker room. More on nasa Yosihan kasi sila no? Dun silang nagtatambay kapag break time. Ako kasi hindi kasi ako nag-yosi kaya hindi nila ako makikita doon. Kaya lagi lang ako nasa locker room po, no? Ayun, next question galing kay Cherry Rosero. Congratulations po. Tanong lang po sir, di po ba malamig sa loob ng factory? Ayan. Magandang tanong po ito, no? Kasi isa rin yan sa mga pinag-worry ko kapag pumapasok ko ng factory. Dati kasi sa trabaho ko, ang open sila. Kumbaga parang naka-open yung kasi kailangan naka-open no? Kasi makina. Nagtataka lang ako dito, makina rin yung ginagamit namin pero nakasarado sila. No, siguro depende sa makina. Kaya kung tatanungin niyo po kung malamig dun sa pwesto namin, hindi po, sobrang init po. Natotoo lang, gusto ko na mag-t-shirt na lang kasi mainit yung suot ko. Sa susunod na mga araw baka mag-t-shirt na lang ako or mag long sleeve lang na manipis. Pero kapag lumabas na sa labas ayun, sobrang lamig kaya kailangan pa rin naka-jacket nga po. Parang ganun yun. So, next question. Jerome Tampos 2969. Hi sir, ilan ang Pinoy co-worker dyan? Ayan. Bago pumasok din dito, nagtatanong din ako kung may mga Pilipino nga dito sa factory. Ayan, sabi nila wala raw. Tapos nung pagpasok ko dito, ang sabi naman sa akin ng isang Brazilian na babae na katrabaho ko, sabi niya meron daw isang babaeng Pilipina daw doon. Kaya lang, hindi ko pa siya nakikita kasi iba yung pwesto niya no? Hindi rin kami nang magkatagpo ng break time kasi iba yung shift niya, no? Yun. Ang sabi, may isang Pilipina nga daw dito. Ang mostly na katrabaho ko po ay Peru. Tapos Brazilian, tapos Japanese syempre. Tapos meron din akong Nepal na katrabaho, Nepali. Tapos parang wala pa akong nakikitang Vietnamese. Pero yun, Brazilian, Peru, Japanese. Ayan, yan yung mga katrabaho ko po. How much ang 1 hour nyo? Ang tanong naman ni Margarita Perez. Ayan, 1,600 po per hour. Last question, question ni Arlene Grace Howard. Ang number 1 dyan, maging okay kayo sa mga datihan. Sa umpisa, gaman-gaman, may bossy dyan, tsak. Lalo kung ibang lahi, mas matindi. Actually, alam nyo po ba sa experience ko sa pagtatrabaho, kahit saan po naman ata talaga, may mga bossy talaga, Pero dito naman sa trabaho ko po, meron din, Kwento ko na agad sa inyo, Pero syempre, hindi ko naman binibig deal na yung pagiging bossy niya kasi basta ginagawa ko yung trabaho ko ngayon. Kapag may sinabi siya na kailangan ganito ang gawin, umuo na lang ako tapos ginagawa ko pa rin kung ano yung tinuro sa akin sa orientation or tinuro sa akin ng boss. Ano na po ata talaga, kahit saan talaga may bossy, na parang gusto nila masunod yung yarikata nila, yung the way ng pagtatrabaho nila kaysa doon sa tinuro sa amin ng mga boss. Ayun. Basta ngayon natuto na ako sa mga na-experience ko, hindi na ako masyado nagpapa-apekto sa mga bossy. Ayan. Tutok na lang talaga ako sa trabaho. Iniisip ko na lang may trabaho ako at yun ang gagawin ko, yung trabaho kung ano yung tinuro sa akin na trabaho or kung ano yung pinapagawa sa akin trabaho. Wala na akong pakialam masyado ngayon sa mga bossy na yan. 10:30 na. Ang dami nating kwento. So pasok na ako at bilhin ko na yung mga dapat kong bilhin dito, Ayan. Di bali, 2 plastic po yung nabili ko ngayon. Ayan, 1, 2. And bukasan natin yan. Papakita sa inyo
kakatapos ko lang po dito sa Don Quixote. Nakadalawang plastic po tayo. And alam nyo ba na karamihan po dyan request nyo po. Kaya yun, kaya dumaan muna ako dito para mabili ko yung mga nire-request ng mga bumibili sa atin sa JP Noy Vlogs official store. Ayun. So bukas ko napapakita sa inyo kung ano yung mga pinamili natin ngayon. Ako'y pauwi muna at ayan. Kita-kits po sa next video. Ayan. Salamat po.